yun. Hawak natin yung Bible, no? By the way, palubog na din kasing araw. Yan. So, paggabi na, no? So, mga viewers, mga manonood, no? By the way, yung salita pa rin ng Diyos ang dapat naitatas. At ang salita lang po ng Diyos yung ating pagtitiwalaan. Wala na pong iba. Kumbaga po, trust harder to the word of God. No, tiwala ka ng buong puso sa salita ng Diyos. Huwag sa puso mo, huwag sa emotion, feelings na naramdaman mo, o knowledge, karunungan, wisdom mo, sarili mong truth, logic, understanding, expectation, or ang tawag dito yung feel right, feel good. Yan, mga ganun. Feel right, feel good. No, huwag ka dyan magtitiwala. Tsaka even bad, good or bad, huwag ka magtitiwala sa sarili mo. No? Kasi yan ay light from the enemy, from Satan. No? Na dudurugin niya tayo sa ganyan. So by the way, napapakinggan nyo naman na laging sinasabi kong verse, no? Yung Romans chapter 5 verse 12, no? Babasahin natin syempre kahit madigan yan. Romans chapter 5 verse 12. Wherefore as by one man sin enter into the world, and death by sin, and so death pass upon all men, for that all have sinned. So, mga viewers, makikita nyo dun sa verse, sa salita ng Diyos, na tawag dito, ang identity natin, si Adam, born sinners, wicked tayo, kaya tapos napasa-pasa yung kasalanan sa lahat ng tao, sa buong mundo. Tsaka sabi sa verse, dumating kamatayan dahil sa kasalanan, at ang lahat ng tao nagkasala sa Diyos, no? So ito yung identity natin, tayo ay born sinners, wicked, evil. Kaya ang mahalaga po dito, 0%, kahit anong mangyari po, huwag po tayong magtitiwala sa ating sarili, puso, isip, o nararamdaman, emosyon, damdamin. Deny po natin yung sarili natin, distrust natin yung sarili natin. By the way, ganyan din po ang inaano ko po ngayon. Kumbaga, dinideny ko na yung sarili ko, inaano ko, na dito ako nagdedepende po sa word ni God. Kumbaga, hindi ko na siya pinapakinggan yung feelings, emotion, nararamdaman ko. Ayan, hindi na yung sarili ko. Ang lagi ko inaano, ang salita ng Diyos, magtiwala ako dito ako magtatrust. Kumbaga, paglabas sa salita ng Diyos, hindi ako kumbaga pag hindi sa salita ng Diyos, nire-reject ko pati sarili ko, no? Kasi kasama yon, deny yourself. And by the way, yun, talagang huwag po tayong magtatras sa ating sarili, puso, isip, no? Distrust yourself. Kumbaga yung nararamdaman mo, ay pakiramdam ko, parang okay to, good to. Ay pakiramdam ko, experience maganda to, okay to. Yung mga ganun, puro pakiramdam yun, okay to. Pero ang totoo po, sabi ng Bible, madaya ang puso. Jeremiah 17:9, and then Genesis chapter 6 verse 5, ang thoughts ng isip ng tao ay isip ng puso ng tao ay, yung thoughts tsaka heart po ay isa. Sabi doon ng salita ng Diyos, evil continually yun ay isip ng tao at puso niya. Kumbaga evil, ibig sabihin po, walang good sa ating isip, sarili, puso. Kumbaga, huwag kayo maniniwala na kumbaga, ito po ang nangyari sa aking banat yung banat na pakiramdam di ligtas, yung ganyan. Tandaan nyo po yung yung kaligtasan po natin, hindi nakadepende sa ating sarili o sa emosyon na naramdaman natin, kundi nakadepende yung kaligtasan natin sa salita ng Diyos, no? So yun po yun, doon nakadepende, hindi sa emosyon mo, ay pakiramdam ko hindi na ako ligtas, baga, ay hindi ako ligtas, mga ganon, ay
wala akong ganito, wala akong ganyan, wala akong bunga, walang ganon. Yan po ang ano niya po. Diyan po ako, maging honestly po, diyan po ako nadaya sa lahat ng yan. Yung pakiramdam ko, hindi ako ligtas, yung self performative na salvation works no sa sarili. So yan yung naging naging issue ko, naging ko na self-righteousness, ganun. Pinipilit maging banal, perfecto, kahit ang reality naman, sinabi dito sa Bible, fall short tayo, walang good sa atin. At dahil imperfect tayo, hindi natin kaya mag-produce ng perfect. No? Kasi ang pinaka-identity natin, Adam, born sinners. Kaya hindi talaga. So, yun yung naging, mga viewers, so yun yung naging problema ko. So, yun yung naging, ko, na pinapakinggan ko kasi yung sarili ko. Pero ngayon, salamat sa biyaya po yan sa unti-unti. Yung salita ng Diyos, pinapakinggan ko na. Kumbaga, yung boses salita ng God sa Bible, yung pinapakinggan ko na wala nang iba. Kumbaga, kung anong sinabi ng God sa akin, yun ang ina-accept ko. Pinagtitiwalaan ko, no? So, yun yung ko, naging, kumbaga, para malakalaya doon sa ganong nagpahirap sa akin. Kumbaga, doon kasi ako nakikinig sa maling boses, sa diablo, sa sarili ko, hindi sa salita ng Diyos. Kaya ito, yun, nalaman nyo mga viewers, yung identity natin, born sinners, wicked, kay Adam. Kumbaga po mga viewers, tayo po mismo yung kasalanan. No? Tayo po mismo yung kasalanan, yung sin, tayo ipinagli sa kasalanan, sinipin sa iniquity. Sigurado ako alam nyo po yung kwento kay David, Psalms 51, chapter 51, verse 5 yan. So tayo po mismo ay pinagli sa kasalanan, tayo po mismo yung kasalanan. Kaya huwag kayong magtataka po, bakit yung tao umaaksyon ng ganitong kasalanan, iba-iba, ang dami, kasi minanang kasalanan kila Adan Eva, identity, born sinners, wicked, at talagang evil. Hindi natin kaya yung lumaya doon, hindi natin kayang iligtas sa sarili natin doon. So yun, kaya tawag dito, need natin ng Savior doon, no? Only Jesus Christ para magligtas sa atin doon, kasi nga hindi natin kaya. Kumbaga, wala tayong kayang gawin para maligtas sa ating sarili. So dito na po papasok po yung ito yung napakaganda. Ito ang lagi kong ina-accept, pinagtitiwalaan, binibilib ko ng buong puso ko na itong verse na to, no? Kasi pag nararamdaman parang diligtas ganun, kasi parang inaano mo, parang diligtas ganun, yung mga ganun po, no? Lagi ako dito na trust harder dito sa verse na to. Oo, yun yung naging ko mga viewers, trust harder sa verse na to. So ito yung kaligtasan, no? Salvation. So pasensya nyo na madilim, pero bababasa ko pa kahit madilim, no? So iniba ko naman yung style ng vlog ng video para maiba naman. So Hebrews chapter 10 verse 14 mga viewers, sabi dito, for by one offering He had perfected forever them that are sanctified. So makikita nyo doon, sino po yung one offering doon? Si Jesus Christ yung one offering doon. Si Jesus Christ yung namatay para sa ating kasalanan. Jesus Christ died for our sins. He paid by His own blood. And Jesus Christ buried and rose again in the third day para sa ating katuwiran o righteousness. No? Payment, yan. Binayaran ni Jesus ng blood niya ang lahat ng ating kasalanan. And then Jesus Christ did everything for us, no? Ginawa ni Jesus Christ ang lahat ng bagay para sa atin na hindi natin kayang gawin. Jesus Christ finished the work na hindi natin kayang gawin kahit anong try harder natin, no? At by the way mga viewer, Jesus Christ obeyed all the commandments na hindi natin kayang sundin, imposible. At Jesus Christ paid our all sins, past, future, and present ng blood niya. Yun yung one offering na yun, si Jesus Christ. Ngayon,
Ina-accept nyo po ba yun? Yung verse na yun na Hebrews 10:14 na Jesus Christ died for our sins and buried and rose again in the third day, and perfect na tayo, righteous at holy, at wala na tayong kasalanan, at save na tayo through the blood of Jesus. So yun, ina-accept po ba natin yun? So yun na yung bago nating tawag dito, bago na nating identity. So yun na yung bago nating identity. Ano na tayo? Ang identity natin ay si Christ. Perfect na tayo because of Christ. No? Righteous na tayo because of Christ. No? At saved na tayo because of Christ's blood that saved us, no? Hindi sa ating sarili. So yun yung napakaganda doon, na believe on the Lord Jesus Christ, mga viewers, that Jesus Christ died for our sins and buried and rose again in the third day para sa ating justification o katuwiran, righteousness. And accept and believe, trust dito sa verse na to, mga viewers, na perfect na kayo. Yan ang faith. Pagtiwalaan nyo yung verse na to, na kayo perfect na, forever at righteous at holy, at wala na kayong kasalanan through the blood of Jesus. Yun mga viewers. At hindi nyo na kailangan gumawa pa, because Jesus Christ did all for us. Lahat ng work, siya nang gumawa. So yun na yung bagong identity natin. Tayo perfect na, righteous at holy na because of Jesus Christ. Kumbaga, hindi tayo qualified, pero qualified tayo. Although sinners tayo, pero ngayon pwede na tayo maging perfect, qualified through the blood of Jesus. So yun mga viewers. Yung Hebrews 10:14, tandaan nyo, i-accept nyo, believe nyo ng buong puso on the Lord Jesus, na perfect na kayo. Yun yung pinangawakan kong verse na na kahit may naramdaman akong parang hindi save o na umugulo sa akin, Lord, save na ako to the blood of Jesus. Dahil sa gospel ng Panginoon Jesus, sa blood ng Panginoon Jesus, save na ako, perfect, righteous, holy na ako, wala na ako kasalanan to the blood of Jesus. Yung Hebrews 10:14 po na yan ang pinangawakan ko, na ina-accept yung sinabi niya na yung God sa akin, na identity ko yan, perfect na ako through Christ. Nagbago nila lang na ako through Christ, no? Wala na yung dating pagkatao, napalitan na ng bago, no? Yung identity natin bago na, si Christ na, perfect, righteous na to the blood of Jesus. Yun po yung kagandahan dun. Yun ang new identity natin. At saka believe on the Lord Jesus Christ, mga viewers. Si Jesus Christ ang ating Lord, Panginoon o Savior. Yan, kasama din po yan doon sa verse na yon. So yun, doon nagtatapos yun. Kung hawakan nyo yung verse na yon, na yung faith kasi, nananampalataya ka, hopeful, kahit hindi mo nakikita, kahit hindi mo nararamdaman, nagtitiwala ka, Lord, nagtitiwala ako, perfect na ako, righteous, holy na ako, at saved na ako, wala na ako kasalanan to the blood of Jesus. Yun yung pinangawakan ko dito sa verse na to. Tapos pag may gumugol sa isip sarili, yun ang inaano ko na sagot, no? So yun mga viewers, salamat, no? Sensyahan nyo na madilim, pero hindi ito patungkol sa dilim, kundi sa salita ng Diyos, no? And by the way, huwag nyo kakalimutan i-like and share and subscribe ang ating channel sa YouTube, no? So yun po yun, doon nagtatapos yung ating video vlog. So salamat.